ang may init na aksyon sa customs check. 20 milyong pisong halaga ng ketamine at shabu na itinago sa mga pyesa ng sasakyan at figurine magkahiwalay na nasabat sa operasyon ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga. Kita mula sa panibagong round ng negotiated sale ng ilang nakumpiskang produkto ng customs umabot sa mahigit 33 million pesos. Bureau of Customs nakipagsanib puwersa na sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa gyera kontra smuggling. Philippine Navy at Coast Guard kasangga na rin ng BOC sa pagtugis sa mga pagpupuslit ng kontrabando sa dagat. Kauna-unahang barko na binuo sa bagong shipyard ng Hyundai Heavy Industries sa Subic, personal na pinasinayaan ni Finance Secretary Frederick Go. Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno inilatag kung paano makakatulong ang mga reforma sa customs sa mga programa ng pamahalaan. Mataas na koleksyon at mga reforma sa paglaban sa smuggling tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa pagdinig sa Kamara. Kapag masama ang panahon, posibleng ma-delay o ma-divert ang inyong flight para sa inyong kaligtasan. May ilang paalala kami para iwas hassle at stress-free ang inyong biyahe sa Know Before You Go. Sa ating good news tayo, Bureau of Internal Revenue kinilala ang BOC dahil sa suporta at pakikipagtulungan nito sa mga reforma at inisyatiba ng BIR. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo. Sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan! Walang lusot ang mga drug smuggler kahit anong modus pa ang kanilang gamitin. Yan ang pinatunayan ng Bureau of Customs matapos masabat ang mahigit 20 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa Port of Clark. Bukod sa shabu na itinago sa mga pyesa ng kotse, nadiskubre rin ang mga ketamine sa loob ng isang rabbit figurine. Narito ang report. Mula South Africa at papunta sana sa Angeles City, Pampanga, ang isang shipment na idineklarang naglalaman ng mga piyesa ng sasakyan. Pero sa X-ray inspection ng Bureau of Customs, nakita ang kahina-hinalang imahe sa loob ng mga car parts. Nagpositibo rin ang canine sniff test kaya isinailalim ang shipment sa 100% physical examination. Dito, natuklasan sa dalawang engine piston at isang tensioner pulley kit ang 17 plastic package na naglalaman ng puting crystalline substance. Tinatayang 1 kilo at 706 na gramo ito ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 11.6 million pesos.
Sa initial screening gamit ang Rigaco spectrometer, nagpositibo sa methamphetamine ang nasabat na substance habang ipinasa naman ang mga samples sa PDEA para sa confirmatory laboratory examination. Ayon kay Port of Clark District Collector Jairus Reyes, patuloy nilang pinalalakas ang training at kakayahan ng mga customs frontliner para makasabay sa mga nagbabagong paraan ng pagpuslit ng kontrabando. Sa Port of Clark pa rin, hinarang ng mga otoridad ang palamuti na ito sa kanilang inspeksyon. Sa unang tingin kasi, mukha lang itong simpleng rabbit figurine. Pero nang isailalim sa examination nito, nakita ang puting crystalline substance sa loob. Tinatayang 1 kilo at 675 gramo ito ng ketamine ang tumambad sa mga ahente. Nagkakahalaga ito ng mahigit 8.3 million pesos. May lehitimong gamit medikal ang ketamine pero itinuturing itong dangerous drug sa ilalim ng batas kapag iligal na inaangkat, ipinamamahagi o hinahayaang mapasa kamay ng isang tao. Sa kabuuan, nasa 20 milyong piso ang tinatayang halaga ng shabu at ketamine na nasabat sa 2 operasyon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lamang halaga ng mga nasamsam na droga ang mahalaga sa mga ganitong operasyon, kundi ang pagpigil sa mga ito na makarating sa mga pamilya at komunidad. Hindi na lang sa mga pantalan natatapos ang operasyon ng Bureau of Customs para masugpo ang smuggling. Kailangan na rin nilang makipaghabulan maging sa gitna ng dagat dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng mga smuggler. Dahil dito, all out na ang BOC sa kanilang giyera laban sa mga sindikato, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Narito ang report. Isa sa mga pangunahing misyon ng Bureau of Customs ang pagharang sa mga iligal na kalakal na nagtatangkang makapasok sa bansa. Sa panayam kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa programang In Person ng PTV, inilantad niya kung gaano nga ba kahirap ang misyon na ito. Habang humihigpit kasi ang pagbabantay ng pamahalaan, patuloy rin ang pagbabago ng mga paraan ng mga smuggler upang makalusot. Dire-diretso naman talaga, ma'am, yung labanan. Walang katapusan ang gera laban sa smuggling. But we will have to contextualize that globally. The smuggling menace is a problem worldwide. Hindi naman to exclusive sa Pilipinas lang. Kaya lang, ito yung territory natin. We have more than 7,100 islands. We have 56 ports to guard. Right. Napakarami. And we have more than 200 private wharves, mga ports na wala sa jurisdiction ng Bureau of Customs. So we really have to be on guard every day. Ayon sa Customs, nang higpitan ang pagbabantay sa mga pangunahing daungan, lumipat ang mga smugglers sa ibang paraan. Mula sa pagpapasok ng mga kargamento sa mga international port, nagsimula umanong magtayo ang ilan ng mga iligal na pagawaan. At nang mahuli rin ang mga ito, lumipat naman ang mga operasyon sa mga liblib na baybayin. Ngayon, may impormasyon ng Customs na may mga nagsusubok ng maglipat ng mga kontrabando sa gitna mismo ng dagat o ang tinatawag na high sea smuggling. Naghigpit kami when we took over the Bureau of Customs July last year. Napakahigpit namin sa mga international ports. Nahuli natin yung mga malalaking shipments ng sigarilyo, for example. We have to protect our local tobacco industry. Nung naghigpit tayo sa ports natin, sumubok naman sila na mag-manufacture illegally. Kaya marami tayong nahuli along with the help of with the help of the DILG and the PNP, kay Secretary John V. Cremula, of course si General Nartates, tulong-tulong kami at during that time, active pa si General Marantan, ang dami namin nahuli na illegal manufacturers ng sigarilyo there in Tarlac, Pampanga, dahil mahigpit kami sa international ports. Then nung naghigpit naman tayo sa mga illegal manufacturers, sumubok naman sila mag-increase ng kanila activities at landing doon sa backdoor na tinatawag. Yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi areas. Yes, so Hanggang sumubok na rin sila in some parts of Mindoro, Batangas. Pero nahuhuli din natin. Kaya't ngayon, ang impormasyon sa amin, sumusubok naman sila sa high seas, sa gitna ng dagat. doon na nagkakatrad-lipatan ng gamit. Yes, malalaking barko, ililipat sa maliit na barko. But we will ask the help of the Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy.
Dahil dito lalong pinalalakas ng Bureau of Customs ang koordinasyon nito sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Customs, hindi kayang labanan ng isang ahensya lamang ang mga organisadong smuggling syndicate. Ang trabaho ng BOC hindi naman collection lang. Ang akala na ating mamamayan collection lang ng buwis, ang aming inaasikaso, hindi. Ang enforcement talaga napakabigat na trabaho yan. Nakikipaglaban ang ating mga tauhan laban sa mga smugglers. Ang dami nilang pera, ang motivation nila napakataas dahil malaki ang kita ng smuggling. So dire-diretso lang naman yan ang pagkikipaglaban. Kaya lang, kailangan namin talaga ng tulong ng iba't ibang ahensya. Sa ngayon, tinatayang umaabot na sa higit 60 bilyong piso ang halaga ng mga naharang na kontrabando sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ng Bureau of Customs. Kabilang dito ang mga iligal na droga, sigarilyo, petroleum products, electronics at mga agricultural products. Pero ayon sa Customs, hindi lang pagkawala ng kita sa pamahalaan ang epekto ng smuggling. Tinatamaan din nito ang mga lehitimong negosyo, lalo na ang mga magsasaka. At maaari pa itong magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko kung makalusot ang mga hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Actually, ang smuggling, especially sa agricultural products, unang-una, kung makakalusot yan, malaking mawawalang pera sa pamahalaan. Billion yan, na sana magagamit natin sa mga programa ng gobyerno, pagtulong sa ating mga kababayan, mawawala yon. Pangalawa, natatamaan din yung lehitimong mga negosyo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magsasaka. Alam naman natin, halos lahat ng magsasaka, hindi sila mayaman. Mahihirap karamihan ng magsasaka. Yes. Malulugi pa sila. So malaking dagok sa kanila, malaking epekto sa kanila sa kanilang kabuhayan. At panghuli, meron talagang peligro doon sa kalusugan ng ating mga mamamayan, yung mga pumapasok na illegal na agricultural products. Dahil hindi natin alam kung yan ay safe. Wala kasi yan yung tinatawag na phytosanitary permits. Yes, Hindi yan nasusubok, hindi natetesting. Walang, kung yung iba, pag kinakain niya, walang FDA approval yan. Kaya delikado yan. Kapag nakukumpiska ang mga pagkaing angkop pa para sa konsumo, sumasa ilalim muna ito sa masusing pagsusuri ng Department of Agriculture at Department of Health. Kung mapatunayang ligtas para sa tao, maaari itong i-donate o i-auction. Pero para sa mga kontrabandong ipinagbabawal ng batas, wala nang ibang hahantungan kundi ang pagkasira nito. Samantala, ang mga nakukumpiskang luxury vehicles ay ibinebenta sa pamamagitan ng transparent na proseso upang ang malilikom na pondo ay mapakinabangan sa mga programa ng pamahalaan. Yung mga luxury vehicles, halimbawa, ayoko naman sirain yun. Oo nga. Dahil malaki ang value niyan. Yes. Ibenta natin ng tama, provided tama yung proseso ng pagbebenta, transparent, napapanood ng ating mga kababayan live, YouTube, yung mga pondo na makukuha natin sa tamang pagbebenta nitong mga mamahaling sasakyan nito, magagamit naman sa mga programa ng pamahalaan. Habang patuloy na nagbabago ang mga estratehiya ng smuggler, sinasabi ng Bureau of Customs na patuloy rin itong palalakasin ang enforcement, pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya at paggamit ng mas modernong mga sistema upang maprotektahan ang mga hangganan ng bansa at mapanatili ang lehitimong kalakal. Muling nadagdagan ang kaba ng bayan matapos makalikom ang Bureau of Customs ng pondo mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang kontrabando at forfeited goods. Kabilang sa mga naibenta ang isang mamahaling Ferrari na umabot sa 30 milyong piso ang naging offer. Narito ang report. Halos 33.5 million pesos ang nalikom ng Bureau of Customs mula sa pinakahuling negotiated sale ng mga abandoned at forfeited goods. Sa 13 inalok ng BOC, 7 ang nakatanggap ng accepted offers sa public auction noong July 30. Kabilang dito ang isang 2018 Lexus SUV na nakatanggap ng offer na 2 million pesos,
2012 Nissan Murano na 115,000 pesos at Hyundai Grand Starex na 110,000 pesos. Naibenta rin ang inalok na premium at regular gasoline, flat glass at 35 package ng steel wire. Pero pinakamalaki ang offer para sa 2024 Ferrari SF90 Stradale Mansory na umabot sa mahigit 30 million pesos. Ayon sa BOC, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap nila na maayos at transparent na ma-dispose ang mga nakumpiskat na iwang kalakal, alinsunod sa mga batas at regulasyon sa customs. Sa ganitong paraan, nagagamit ang halaga ng mga ari-ariang napunta sa pamahalaan para makatulong sa paglikom ng pondo para sa bansa. Bahagi ng IAM Agenda o Integrity, Accountability and Modernization sa Customs na isinusulong ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Layo nitong palakasin ang transparency at pananagutan sa bawat operasyon ng ahensya, kabilang ang pagbebenta ng mga forfeited goods. At hindi lang sa pinakahuling sale nagmula ang malaking halaga ng pondong na ibalik ng BOC sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga negotiated sale at regular public auction, higit 205 million pesos na ang nairimit ng Customs sa National Treasury mula sa pag-dispose ng mga nakumpiskang luxury vehicle. Pinangunahan mismo ni Commissioner Nepomuceno at Finance Secretary Frederick Go ang turnover ng pondo noong Hulyo. Ang ganitong halaga ay magagamit na pagtulong sa mga programa, proyekto. Maaaring ito ay eskwelahan, mga silid-aralan, mga gamot, kung ano pang mga programa para sa ating mga kababayan na alam naman natin na patuloy na nahihirapan lalo na sa sitwasyon ngayon. Para rin sa Department of Finance, hindi lang paglilinis ng mga bodega ang layunin ng pag-dispose sa mga nakumpiskang ari-arian. Pagkakataon din kasi itong maibalik sa pamahalaan ang halaga ng mga forfeited goods at maging karagdagang pondo para sa mga programa para sa mga Pilipino. The money that has been generated from the sale of the 2 Bugatti units will be put to good use. Nakita nyo naman siguro yung budget natin ngayon, talagang ginagamit na mainly for education, health, and infrastructure among others. So all these revenues that are being generated, kailangan po namin to sa Bureau of Treasury dahil alam niyo naman, we have to exercise fiscal discipline. Mas mabilis na aksyon, mas maraming reklamong nare-resolba. Yan ang iginiit ng Bureau of Customs kasabay ng mas mahigpit na paghabol at pagpapanagot sa mga scammer na nambibiktima ng mga OFW at kanilang balikbayan boxes. Narito ang report. Mahigit 200 reklamo na ang natanggap ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng isumbong kay Commissioner platform sa panayam sa programang in-person ng PTV4. Ipinagmalaki ni Commissioner Ariel Nepomuceno kung gaano kaepektibo ang naturang platform para matugunan ang mga reklamo sa customs. Katunayan, halos 90% na raw ng mga natanggap nilang hinaing ang agad natugunan na ng kanilang ahensya. Ang mabilis na aksyon ng customs sa ganitong mga reklamo ang naging susi umano para matanggal na sa listahan ng mga madalas ireklamong ahensya sa gobyerno ang customs. Pinagmamalakan natin when we took over ang Bureau of Customs nasa top 10 most complained agencies sa ARTA, yung anti-red tape. Nung bandang December, when I was there from July to December, naging number 10 na lang ang customs. Sa ngayon, nagpapasalamat ako sa lahat at wala na kami sa listahan. Wala na kayo sa top 10. Wala na sa 10 most, wala na doon sa long list Wala na nila. sa long list. Siguro That's good to nasa know. dulo na, wala naman akong kopya. But sa top 10, wala nang BOC. Pero kailangan ma-maintain namin yung tamang pagsisilbi. Ayon kay Commissioner Ariel, marami sa natatanggap nilang reklamo ay tungkol sa mabagal na accreditation ng mga importers at brokers. May mga nagsusumbong din daw tungkol sa extortion at mga nagpadala ng balikbayan box na nabiktima ng mga scammer na forwarder. Tiniyak naman ng BOC na protektado ang pagkakakilanlan ng mga nagsusumbong sa kanila. Limitado ang nakakakita nun. Piling tauhan namin yan sa opisina ko at alam namin yung delikado yung mga nagsusumbong. Yes. So we treat the information strictly with confidence, sikreto, kumbaga, at hindi malalaman nung inirereklamo sino yung nagrereklamo. Sa ngayon, isa umano sa pangunahing problema ng BOC ang pagtugis sa mga forwarders na madalas mang scam sa mga OFW na nagpapadala ng balikbayan boxes.
Kung susumahin, mahigit 300 milyong piso na raw ang halaga ng mga balikbayan boxes na iniwang nakatengga lang sa mga pantalan. Katumbas ito ng mahigit 42,000 mga kahon na BOC na mismo ang sumagot para ma-deliver lahat sa mga kaanak ng mga OFW. May mga kumpanya ng kinasuhan ng customs pero pahirapan daw ang pagtugi sa mga forwarder na nakabase sa abroad. Kaya namin i-demanda dito sa Pilipinas eh. Ang Eh, problema, yung mga nasa abroad, Nag-cooperate pa rin. wala tayong magawa sa ngayon eh. Nakikipag-ugnayan kami sa mga embahada upang sana mapatigil yung Ma-red negosyo ng flag. mga kapartners nitong mga nanloko sa ating mga Ayun. kababayan. Bukod sa problema sa balikbayan boxes, pinayuhan din ng BOC ang mga importer at mahihilig sa online shopping na gamitin ang tax estimator sa website nila upang malaman ang eksaktong buwis na dapat bayaran. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, nakadepende ang halaga ng buwis sa halaga ng produkto na binili nyo sa abroad. Nanawagan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga opisyal ng BOC na panatilihin ang magandang koleksyon ng buwis at matibay na kampanya kontra smuggling. Sa isinagawang Collectors Conference, inilahad ni Nepomuceno ang mga reforma at nagawa ng ahensya. Kasama dito ang mas mataas na revenue collection, pagpapabilis ng kalakalan, mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang reforma sa BOC. Panawagan ni Nepomuceno sa mga kawani ng customs, ipagpatuloy ang mga hakbang para gawing mas efficient, competitive at responsive ang ahensya. Dapat din daw nilang isapuso ang IMBOC movement para mapanatili ang integridad, pananagutan at modernisasyon sa serbisyo. We were able to show, prove, and achieve so many remarkable contributions in 1 year. But we have to sustain that. We have to push you and we have to make sure that you sustain your good performance. Susunod, barkong Orion Jade na binuo sa Subic, inilunsad na katuwang ang BOC at Department of Finance. Pagpapalakas ng koleksyon ng buwis, binibigyang prioridad ng BOC at DOF. Kampanya ng Customs laban sa smuggling, inusisa sa Kamara. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation
sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COMA? I-report na yan kay COMA. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Buhay na muli ang industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Nagsimula na kasi ang operasyon ng Korean company na Hyundai sa kanilang shipyard sa Subic. Sa katunayan, isang malaking oil tanker o barko ng langis ang matagumpay nilang natapos. Narito ang report. 3, 2, 1! Pormal nang nilunsad ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines ang pinakauna nitong barkong binuo sa loob mismo ng Aguila Southern Shipyard sa Subic, ang oil tanker ng Orion Jade. May haba itong 250 meters, lapad na 42 meters at displacement na 115,000 tons. Kasama sa mga nanguna sa idinaos na ceremonial launch ng barko si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at Finance Secretary Frederick Go. May halaga para kay Commissioner Nepomuceno ang milestone na ito dahil kasama sa pangako ng BOC ang suportahan ang mga investor na namumuhunan para palakasin ang kalakalan at industriya sa bansa. Sa panig naman ng BOC Port of Subic, binigyang diin ni District Collector Jennifer Lagmay ang kahalagaan ng pagpapalakas ng trade facilitation. Anya, ang matagumpay na pagbuo at paglulunsad sa Orion Jade ay patunay sa tiwala ng mga global investors sa Pilipinas at sa Subic Bay Freeport. Mananatili raw na nakatuon ang BOC sa pagpapadali ng lehitimong kalakalan, pagpapabilis ng mga proseso sa customs at pagbibigay ng responsive public service. Layon nitong suportahan ang mga industriyang naglilikha ng trabaho at nag-aambag sa paglago ng ekonomiya tulad ng Hyundai Heavy Industries. Samantala, para kay Finance Secretary Go, patunay ang paglulunsad ng Orion Jade na nagbubunga na ang pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng malalaking investments sa bansa. Nasa 4,000 trabaho na kasi ang nilikha ng HD Hyundai sa Subic at inaasahang dodoble pa ito sa mga susunod na taon. The launch of Orion Jade is a clear manifestation of the success of the initiatives of the Marcos Jr. administration to attract investments into our country, to be able to build world-class ships at scale. Your investment in Subic Freeport represents thousands of livelihood. I understand that there are almost 4,000 jobs created here, and very soon that number is expected to double. Thank you for boosting our industrial capabilities and
and for providing employment to thousands of Filipinos. Katuwang din ng Hyundai ang TESDA sa pagsasanay ng mga Pilipinong manggagawa para matugunan ang pangangailangan ng lumalaking shipbuilding industry sa bansa. Katunayan ng Orion Jade ang una pa lang sa 4 na barkong gagawin ng kumpanya sa Subic. Sa paglawak ng shipbuilding at maritime activities sa Subic, inaasahang lalaki rin ang traffic ng mga kalakal at logistics sa lugar. Kaya para sa customs, mahalaga ang ganitong investment, hindi lamang dahil sa mga trabahong nalilikha, kundi dahil nagbubukas ito ng mas malaking papel para sa Subic bilang sentro ng maritime at trade activities. Suportado ng BOC Port of Clark ang pagpapalawak ng pasilidad ng aircraft maintenance company na Lufthansa Technic Philippines sa Clark. Ang bagong maintenance facility ay makakadagdag sa kasalukuyang operasyon ng kumpanya sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang sa magiging bahagi ng hub ang paint shop at non-destructive testing workshops, habang palalawaking din ito ang pagbibigay suporta sa malalaking eroplano gaya ng Airbus A350 at Boeing 787. Tiniyak ng BOC na isinusulong nila ang mas mabilis na serbisyo para masuportahan ang pagpasok ng investments at mapalakas ang posisyon ng Clark bilang pangunahing aviation at logistics hub sa rehiyon. Dapat magsimula sa bawat empleyado ang pagbabago. Yan ang mensahe ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga kawani ng BOC sa gitna ng mga ipinatutupad niyang reforma para baguhin ang imahe ng ahensya. Narito ang report. Aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi madali ang trabaho ng BOC, lalo na pagdating sa reforma. Sa panayam sa programang in-person ng PTV, iginiit niyang posible pa rin ito sa tulong ng IAM BOC Movement o Integrity, Accountability, and Modernization Program. Napakaraming dapat gawin sa BOC. Siguro mga 100 yan. No? Subalit dito sa 3 bagay na to, kung sinesentro yung aking kampanya na mabago yung Bureau of Customs, yung IMBOC movement, yan ay isang programa na ilagay sa level ng individual yung pagbabago. Dahil napaka-abstract ng reforma eh. Kailangan maging direkta yan sa tao. Dagdag pa ni Nepomuceno, nagulat din siya na maraming kawani ng customs ang gustong maging parte ng pagbabago. Marami din pala na gusto naman din talaga ng totoong sumali dun sa kampanya na mababago din ang BOC. Gusto nila maipagmalaki din sila ng kanilang mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, kapitbahay, na sila ay nagtatrabaho sa BOC. Magkaroon ba ng dignidad? Unti-unti man nagbabago na raw ang imahe ng Bureau of Customs sa publiko. Darating din tayo sa panahon na ang BOC ay magiging talagang ikararangal ng ating mga tawan at ikararangal ng bansa na moderno na ang ating customs. Ikinumpara rin ni Nepomuceno ang kaibahan ng pamumuno sa BOC at Office of Civil Defense kung saan siya naging administrator noon. Kung sa OCD, mga kalamidad daw ang kalaban nila, sa BOC naman, smuggling ang isinasawata nila. Dito naman sa BOC, ang kalaban natin kumbaga tao. Yung greed ng tao, no? Smugglers na gusto mandaya at yung mga gustong tumulong sa kanila na mandadaya din, mas madali-daling kalaban to. Yun nga lang, hindi siya ganun kasimple, komplikado, subalit kaya naman. Katuwang naman daw ng BOC sa kampanya kontra smuggling ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakakatulong daw ang intelligence sharing ng mga ahensya para maharang ang mga kontrabando tulad ng iligal na droga. Patuloy rin ang pag-upgrade ng equipment ng BOC tulad ng mas modernong X-ray machines sa mga pantalan para tiyaking walang illegal at misdeclared products na makakalusot sa bansa. Patuloy ang mga reforma ng Department of Finance at Bureau of Customs upang higit pang palakasin ang koleksyon ng buwis at mapalago ang pondo ng pamahalaan. Sa DZRH SONA 2026 series, inilatag ni na Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kung paano nakatutulong ang mas mahigpit na koleksyon, modernisasyon ng mga sistema at pinaigting na kampanya kontra smuggling upang mapondohan ang mga mahahalagang programa para sa mga Pilipino. Narito ang report. Sa bawat classroom, ospital, kalsada, tulay
ayuda at serbisyong pinupondohan ng pamahalaan, kailangang may sapat na kitang pumapasok sa National Treasury. Yan ang bagay na tinutugunan ngayon ng ating gobyerno. Sa panayam kay Finance Secretary Frederick Go, kasama ang ilang DOF officials sa programang DZRH SONA 2026 series, Department of Finance Performance Review, iginiit ng kalihim na trabaho ng ahensya na tiyaking may sapat at matatag na pondo ang pamahalaan para maisakatuparan ang mga programa nito. Ang Department of Finance po is mandated to ensure that the country has the money, the finances, and the resources to implement the plans and programs of the government for the benefit of the people. Ang DOF po ay ang pambansang fundraiser o pangunahing ahensya ng gobyerno sa pampublikong pananalapi. Trabaho namin ang mangolekta, maglikom at maghiram para may sapat at matatag na pondo ang gobyerno para sa paglago ng ekonomiya at paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa bawat Pilipino. We manage with fiscal discipline to ensure real benefits for the people. Kabilang sa pangunahing revenue-generating agencies ng DOF ang Bureau of Customs at ayon kay Go, nakapagtala ng double-digit cumulative growth sa collections ang BIR at BOC mula nang magsimula ang Marcos administration noong 2022. Target naman ng Customs na maabot ang 1 trilyong pisong koleksyon ngayong 2026. Para kay Commissioner Ariel Nepomuceno, dalawang malinaw na direksyon ng BOC, mas mahigpit na koleksyon at good governance. Dalawa kasi sana. Una-una, mahigpit ang Bureau of Customs ngayon. Dahil mahigpit din yung billing ni Pangulong Bongbong Marcos at nandun din si Secretary Frederick Go when I took over last year. So, malinaw, dapat higpitan yung pagkolekta para makadeliver ang Bureau of Customs. Pangalawa, good governance. At nakikita na anya ang resulta sa koleksyon. Noong Hulyo nakapagtala ang BOC ng 12.5% growth kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa January hanggang July, sinabi rin ni Nepomuceno sa panayam na lampas ng 11.4 billion pesos ang koleksyon ng BOC kumpara sa kasalukuyang target nito. Kung ikukumpara natin yung nagawa ng Bureau of Customs in terms of collection, nag-register kami ng 12.5 growth compared to July last year. At kung pagbubuhay natin yung buong collection namin ngayong January to July, lampas kami sa aming target ng 11.4 billion. Kung ang GDP natin is nag-average ng 5.8%, kami naman nag-average ng collection growth ng 8%. Meron kahit papano collection efficiency that can be credited. Pero para sa BOC, hindi lang pagtaas ng koleksyon ng laban. Kasabay nito ang paghihigpit ng tamang deklarasyon ng mga iniaangkat na produkto upang masingil ang tamang duty sa taxes at mapigil ang paglusot ng mga smuggled goods. Bilang halimbawa, binanggit ni Nepomuceno ang mga luxury vehicle na maaring ideklara sa mas mababang uri ng sasakyan para mabawasan ang dapat bayarang buwis. Sa paghihigpit po natin, ang ibig sabihin nun, sa mas madaling maintindihan, bawal ng mandaya sa deklarasyon. Ibig sabihin, kung ano yung dumating na mga produkto mo, dapat yun din ang babayaran mo. Hindi na dapat mangyari yung dumating sa'yo, luxury vehicle kagaya ng Bugatti. Idineklara noon na pick-up truck. Siyempre, pag pick-up truck, mas mura yung babayaran. Dapat Bugatti kung Bugatti. Kasabay ng paghabol sa tamang koleksyon ang mas malawak na kampanya kontra smuggling. Sinabi ni Nepomuceno na patuloy na palalakasin ng DOC ang pagtugis, hindi lang sa mga tauhan ng smuggling operations kundi pati sa mga may-ari, financiers, protectors at mga posibleng kasabwat sa pamahalaan. Katuwang dito ng Customs ang NBI, CIDG at iba pang law enforcement agencies. Una-una, patuloy naming pagbubutihin yung koleksyon. Yan ang aming primary mission. Dahil kailangan ng ating pamahalaan yung pondo para sa mga programa ng gobyerno na pagtulong naman nila Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan. Kakambal niyan, magagawa namin yan kung patuloy naming pag-iigtingin, palalakasin yung gera namin laban sa mga smugglers. Maasahan natin lahat na tuloy-tuloy naming hahabulin at pipigilin itong mga smugglers. Kung ako sa kanila, magbakasyon muna sila habang kami ang pinuno ng Bureau of Customs. Dahil talagang patitigilin namin ang kanilang masamang negosyo. Dahil masama ang epekto nito sa ating mga magsasaka, sa ating mga lehitimong mga negosyante. At kakasuhan natin yung mga may-ari, protector, financiers, at mga
kakampi nila dito sa pamahalaan. Sa tulong ng NBI and other agencies kagaya ng CIDG, tutugisin namin sila at sasampahan ng kaso. Pero hindi lang enforcement ang nakikitang susi ng BOC para mapalakas ang koleksyon. Bahagi rin ng reforma ang paggamit ng data, analytics at bagong teknolohiya para mas mahigpit na mabantayan ang performance ng mga pantalan at makita ang posibleng misdeclaration ng mga kargamento. Sinabi ni Nepomuceno na may ginagamit ng technology at capability ang BOC para sa monitoring. Similar to BIR, meron na tayong mga available technologies, data-driven decisions, analytics, monitoring. Nababantayan na natin, for example, weekly. Kaya namin sabihin sa isang pantalan, Mr. Collector or Madam Collector, itong mga items na to, bigas, gulay, yung mga misdeclare, monitor na namin yan. Real time. Yes. And may actual yun. Gumagamit na tayo ng teknolohiya, again, may AI capability na tayo at dinidevelop pa natin. Para naman sa DOF, ang mas malaking koleksyon ay hindi lang numero sa balance sheet ng pamahalaan. Ang bawat pisong nakokolekta ay dapat maging pondo para sa mga programang direktang napapakinabangan ng publiko. Mula sa infrastruktura, edukasyon at kalusugan hanggang sa social protection. Nakataya sa mas maayos na revenue collection ng kakayahan ng pamahalaang tustusan ang mga serbisyong ito. Laging pinapaalala ng Pangulo sa amin at sa buong economic team na ang bawat reforma, bawat pisong nakokolekta at bawat desisyong ginagawa ng gobyerno ay dapat magresulta sa konkretong benepisyo, ramdam ng bawat Pilipino. Sa mas malawak na economic picture, sinabi ni Go na nasa 5.8% ang average GDP growth ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Habang patuloy ang pamumuhunan sa infrastructure, edukasyon, kalusugan at social protection. Kabilang din sa mga reformang binigyang diin ng Finance Chief ang modernization ng Revenue Administration, pagpapalawak ng financial inclusions at mga hakbang para makahikayat ng mas maraming investment at trabaho. At para sa BOC, malinaw ang target sa susunod na mga taon. Palakasin pa ang koleksyon habang hinihigpitan ang pagbabantay laban sa smuggling at patuloy na pagmomodernisa sa sistema ng customs. Under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., ang Department of Finance has built the foundation of a stronger Philippine economy, restoring fiscal stability, easing the burden on Filipino families and businesses, modernizing revenue administration, expanding financial inclusion, and attracting investments that create quality jobs. Mas malaking koleksyon, mas mahigpit na enforcement at mas modernong sistema. Mga reformang para sa Bureau of Customs ay hindi lamang tungkol sa paghabol sa revenue targets, kundi sa pagprotekta sa kita ng pamahalaan at sa lehitimong kalakalan. At sa mas malawak na direksyon ng Department of Finance, ang target, tiyaking ang bawat pisong nakokolekta ay naibabalik sa publiko sa pamamagitan ng mga programa, serbisyo at oportunidad para sa mga Pilipino. Kasabay ng pagsusulong ng mga tax reforms, sinusuri ng House Committee on Ways and Means kung gaano kaepektibo ang mga ahensya ng gobyerno sa pagkolekta ng revenue. Sa briefing ng Bureau of Customs sa komite, ibinida mismo ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagtaas ng koleksyon ng ahensya sa unang kalahati ng taon. Narito ang report. Isa sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pagsusulong ng mga tax reforms, kabilang ang proposed reform sa income tax system. Kaugnay nito, tumutok ang House Committee on Ways and Means sa performance ng Bureau of Customs bilang isa sa mga pangunahing revenue collecting agencies ng gobyerno. Before we deliberate on the tax proposals, I believe that it is only prudent that we review how our revenue collecting agencies are performing. Kinilala rin ng committee ang mga reforma ng BOC sa trade facilitation at enforcement habang sinusuri ang mga hakbang para mapalakas pa ang collection at matugunan ang revenue leakages. We would like to recognize the Bureau of Customs for its reforms on trade facilitation and enforcement. Sa unang 6 na buwan ng 2026, umabot sa 491.863 bilyong piso ang total collection ng BOC. Mas mataas ito ng 7.2% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025.
Pinakamalaki sa mga tax classification ng VAT collection na umabot sa 318.293 bilyong peso o 10.3% higher year-on-year. Tumaas din ng 15.2% ang customs duty collection na umabot sa 52.858 billion pesos. Sa pagtalakay sa mga commodity, nakita rin na hindi laging kapareho ng galaw ng import volume ang galaw ng collection. Halimbawa sa petroleum products, bumaba ng 3.5% ang import volume sa first half ng 2026 pero tumaas ng 8.7% ang taxes at duties na nakolekta. Ayon sa BOC, kasama sa mga tinitignan sa pag-a-assess ng imports ang declared value at reference prices. Yung revenue efficiency namin mas maganda. We really check the values declared. We even ask other government agencies that may have some expertise on the pricing of these commodities to help us on our reference pricing. Habang pinag-aaralan ng Kongreso ang mga pagbabago sa tax system, patuloy naman ang pagpapalakas ng BOC sa collection, enforcement at trade facilitation. Kasama rin sa mga tinututukan ng digitalization ng customs operations para mas mapabilis ang proseso at mas mapalakas ang monitoring. Layunin ng pagtutulungan ng Kongreso at BOC na masiguro ang epektibong collection ng revenue habang napapadali ang lehitimong kalakalan. At kasabay pa ho niyan, dalawa lang naman yan. They have to perform with regard to collection. And at the same time, ang akin po kasing mission, utos po yan ni Pangulong Bongbong, na yung good governance must be pursued. So you may be able to perform well in terms of collection, but if smuggling is rampant in your area, again, time to go rin po yun. And I've done that. These two objectives must be met by our port collectors. Again, collection performance, good governance. Mas pinalakas ng Bureau of Customs ang kampanya laban sa smuggling, lalo na sa iligal na sigarilyo at agricultural products. Sa briefing sa House Committee on Ways and Means, tinalakay ng BOC kung paano nakatulong ang mas mahigpit na enforcement at ang bagong batas sa pagpigil sa smuggling at pagpapalakas ng compliance ng mga importer. Narito ang report. Halos 10 billion pesos ang tinatayang halaga ng mga illegal na sigarilyo at tobacco products na nasamsam ng BOC mula January hanggang July 2026. Umabot sa 219 ang cigarette and tobacco operation sa panahong ito. Kumpara sa buong 2025, mahigit 1.8 billion pesos ang halaga ng mga nasamsam sa 317 operations. Sa agricultural smuggling naman, isa sa mga naging sandata ng BOC, ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa ilalim ng batas, mas mabigat ang kaparusahan sa agricultural smuggling, nalalampas sa 10 million pesos ang halaga ng multa. One, again, the deterrent effect of the AAES Act, which once the threshold of 10 million is established, then the no bail aspect of this offense once the case is filed in the court, malaki pong epekto ho talaga yan. Yun ang paniniwala namin, and we have done counter-checking with the behavior of the importers. At makikita umano ang epekto nito sa pag-ugali ng mga importer. Sa report ng BOC, may napansing improvement sa mga declaration ng ilang imported agricultural products. We have also noticed that based on our reports, there are better declarations of what are being imported. Nang linawin ng komite kung ang better declarations ay nangangahulugang mas compliant na ang importer, yun po ang paniniwala natin because again, we have clearly announced right at the beginning of our term that we will definitely be very strict, especially with agricultural products importation. Sa first half ng 2026, 58 agricultural smuggling operations ang naikasa ng BOC na may tinatayang halaga na 427 million pesos. Kabilang sa mga tinututukan ng mga produktong may malaking epekto sa local agricultural industry gaya ng onion. I think significant yung increase na yan, not only as a measure of revenue generation, but more importantly, protecting our local agricultural industries. Para sa BOC, hindi lang revenue collection ang layunin ng mas mahigpit na enforcement. Kasama rin dito ang pagpapatibay ng compliance ng mga importer at pagprotekta sa local industries laban sa illegal trade. Sa patuloy na pagpapatupad ng anti-agricultural and economic sabotage at mas mahigpit na border enforcement, layunin ng BOC na mapigil ang smuggling, mapalakas ang compliance at masiguro ang level playing field para sa mga lehitimong negosyo at local producers.
Nakipag-ugnayan ang BOC Port of Davao sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para palakasin ang kanilang kampanya kontra smuggling. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng pantalan sa stakeholders para mas mapaganda pa ang kanilang serbisyo. Narito ang report. Nagsagawa ang BOC Port of Davao ng ikalimang Interagency Coordination Meeting para mapalakas ang koordinasyon laban sa smuggling at illegal trade. Dumalo rito ang ilang kinatawan ng PNP, BIR, NBI, Philippine Navy, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard at maging ang pribadong sektor. Tinalakay rito ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga ahensya kontra smuggling. Kabilang dyan ang mas mabilis na information sharing, pagpapatupad ng enforcement strategies at mas maayos na legal at administrative coordination. Ayon sa BOC, patuloy nitong paiigtingin ang border security at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para mapalakas ang kampanya laban sa smuggling. Hataw rin sa koleksyon ang Port of Davao. Lumampas sa collection target ito para sa Hulyo ang pantalan. Ibinahagi ni District Collector Maita Acevedo ang magandang balita sa isinagawang joint flag raising ceremony kasama ang Coast Guard District Southern Mindanao. Pinasalamatan ni Acevedo ang mga kawani ng Port of Davao sa kanilang dedikasyon. Hinikayat niya ang mga ito na ipagpatuloy pa ang magandang serbisyo at performance sa mga susunod na buwan. Nakipagpulong din ang Port of Davao sa General Tuna Corporation para talakayin ang mga proseso kaugnay ng pag-import at export ng mga produkto. Layo ng konsultasyon na palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder at gawing mas efficient, transparent at compliant ang customs procedures. Parte ito ng pagsusulong ng pantalan sa mas bukas na pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para mapaganda pa ang daloy ng kalakalan. Nagkaroon din ng meeting sa pagitan ng Port of Davao at Japan International Cooperation Agency o JICA para palakasin ang Philippine Authorized Economic Operator Program. Ito ang nagbibigay ng special accreditation sa mga kumpanyang mapagkakatiwalaan at sumusunod sa patakaran ng customs. Tinalakay sa pulong ang kasaysayan, saklaw at papel ng AEO program sa pagpapalakas ng ugnayan ng customs at mga negosyo. Layo ng programang suportahan ang mas ligtas at maayos na kalakalan sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa mga lehitimong negosyo at trading partners. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Mga dapat tandaan kapag delayed o canceled ang flights dahil sa masamang panahon. Alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Madalas ka bang umorder ng imported goods at gusto mong malaman ang estimated na babayaran sa tax and duties ng produktong iyong binili? Sa tulong ng Bureau of Customs Online Tax Estimator, malalaman mo na ang estimated tax and duties na maaari mong bayaran. Narito kung paano. Una, i-type sa iyong web browser ang customs.gov.ph/estimator. Pangalawa, pagdating sa site, basahin lamang ang disclaimer at pindutin ang agree button. Pagkatapos ay pindutin lamang ang yes button para magpatuloy. Pangatlo, pagdating sa tax estimator site, sa ilalim ng goods description section, hanapin at piliin lamang ang uri ng produktong iyong idinideklara para makuha ang porsyento na gagamitin sa pag-compute ng customs duty. Pang-apat, para makuha naman ang dutiable value, ilagay lamang sa FOB FCA value ang amount o halaga base sa foreign currency ng iyong nabiling item. Pagkatapos ay ilagay naman ang halaga sa pagpapadala o ang freight amount na nakalagay sa iyong invoice. Huwag kalimutang ilagay din ang current exchange rate ng foreign currency na ginamit sa pagbili ng iyong produkto.
Ang halaga naman ng insurance ay automatic na i-compute sa 2% ng halaga ng produkto pagkatapos pindutin ang compute button. Pang 5, kung ang iyong produkto ay sakop ng excise tax sa ilalim ng other charges and costs section, ilagay lamang ang tamang halaga nito. Kung hindi naman ito sakop, iwanan itong blanco o zero value. Ang mga produktong sakop ng excise tax ay ang mga sumusunod. Para sa halaga ng excise tax at para malaman kung sakop ang iyong produkto ng excise tax, magtungo lamang sa www.bir.gov.ph/excise-tax. Panghuli, matapos ilagay ang mga hinihinging impormasyon sa bawat section ng tax estimator, pindutin lamang sa pinakailalim na bahagi ang compute button para malaman ang estimated na halaga ng iyong babayarang tax and duties. Makikita naman sa summary section ang lahat ng breakdown ng iyong mga dapat bayaran. I-check din sa notes section kung nais mong malaman ang detalyadong impormasyon kung paano kinocompute ang bawat babayaran. Siguraduhin lamang na tama ang binabayarang taxes and duties para maiwasang magkaaberya o maantala ang iyong produkto. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Kapag sumama ang panahon, hindi lang ulan at bagyo ang dapat nating paghandaan. Paniguradong sakit din kasi ito sa ulo kapag na-delay o biglang makancel ang inyong flight. Kaya bago pa kayo bumiyahe at pumunta sa airport, para iwas hassle at dire-diretso ang trip nyo, narito ang mga dapat nyong tandaan dito lang sa Know Before You Go. Malakas na pag-ulan, bagyo at pagkidlat ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit naaantala o nakakansela ang mga flight. Kaya bago pumunta sa airport, i-check muna ang status ng iyong flight sa website o mobile app ng airline. Mabuti ring subaybayan ang weather at traffic conditions, lalo na kung may bagyo o habagat. Kung may posibilidad ng delay o cancellation, magbaon ng power bank, tubig, light snacks, at mga kailangang gamot sa iyong hand carry. Siguraduhin ding nasa iyo ang mahalagang dokumento at mga personal na gamit mo. Kung makancel talaga o hindi agad matutuloy ang original flight, magtanong sa airline tungkol sa mga opsyon para sa rebooking o alternative travel arrangements. Pero paano kung nakaalis na ang eroplano at biglang sumama ang panahon? Maaring i-divert ang flight sa alternate airport kung saan maaring maghintay ang eroplano hanggang humupa ang bagyo, magpakarga ng fuel o makuha ang kailangang clearance bago muling ituloy ang biyahe. Kapag nag-divert ang flight, makinig mabuti sa mga anunsyo ng flight crew. Ipapaliwanag nila ang sitwasyon at ang mga susunod na hakbang para sa mga pasahero. Manatili sa inyong upuan at huwag bumaba ng eroplano hanggat walang malinaw na instruction mula sa crew. Depende sa tagal ng paghihintay, maaring manatili ang mga pasahero sa loob ng eroplano habang naghihintay na humupa ang masamang panahon. Kung matagal naman ang paghihintay, maaring payagang bumaba ang mga pasahero at pumunta sa terminal. Tandaan na kung masamang panahon ang dahilan ng flight disruption, maaring magkaiba ang mga benepisyo at options na iniaalok ng airline depende sa sitwasyon at patakaran nito. Kaya alamin agad kung ano ang mga options para sa rebooking o iba pang assistance. Kung kailangan maghintay ng matagal sa airport, ingatan ang mga mahahalagang gamit at dokumento. Samantala hindi ng mga pasilidad ng airport gaya ng charging stations at restaurant at lounge kung available. Pinakamahalaga sa lahat, unahin ang kaligtasan. Kung may masamang panahon, maging mapagmatsyag sa mga abiso ng airline at airport at maging handa sa posibleng pagbabago ng flight schedule. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, Customs kinilala ng BIR bilang kaagapay sa koleksyon ng buwis. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check.
Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service, hotline number 02-8705-6000, email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary, steer clear of prohibited items, and don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Muling nakatanggap ng pagkilala ang Bureau of Customs dahil sa magandang revenue collection performance nito. Kinilala ng Bureau of Internal Revenue ang BOC dahil sa suporta at pakipagtulungan nito sa mga programa at inisyatiba ng ahensya. Narito ang report. Kinilala ng Bureau of Internal Revenue ang Bureau of Customs bilang isa sa mga BIR kaagapay dahil ito sa pagbibigay suporta at pakikipagtulungan ng customs sa mga programa ng BIR. Iginawad ang pagkilala sa ika-122 anibersaryo ng BIR na may temang husay at dangal na lingkod bayan ng BIR. Tinanggap ni BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla ang parangal. Anya, ang pagkilala ay para sa lahat ng kawani ng customs na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin ng mahusay at may integridad. Ipinapakita rin daw ng parangal ang kahalagahan ng matibay na pakikipag-ugnayan ng BOC at BIR sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan tulad ng pangungulekta ng buwis. Giit naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ang parangal na kapag nagtutulungan ang mga ahensya, mas malaki ang nagagawa para sa bayan.
Sa parte raw ng customs, isinusulong nila ang direktiba ng Pangulo na palakasin ang revenue collection, sugpuin ang katiwalian at pagandahin pa ang serbisyo sa publiko. Mananatiling prioridad daw ng BOC ang pagpapalakas ng ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno, pagsusulong ng reforma at pagpapabuti ng pangongolekta ng buwis. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ng mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.